Yan, salamat po sa mga umawit. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, so tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Ama. And please continue to pray for one another and especially panalangin niyo po ako, no? At there are things that we need to maging maingat. Okay? Sapagkat alam naman po natin, mga kapatid, na sa paglakad po natin sa pananampalataya, ito po ay laging nasusubok. Amen po ba? When we talk about faith, in which ito yung mapag-aaralan po natin ngayon, mahalaga po na talagang grounded po tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, para po sa ating pag-aaral, hinihiling ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia in Mark chapter 4. Mark chapter 4, reading from verse 35 hanggang verse 40. And there are only 6 verses. Okay? Again, Mark chapter 4, verse 35 hanggang verse 40. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kami, Ama, as we study your word. Open our eyes and our hearts so that we may behold wondrous things out of your law, Panginoon Diyos. Dalangin ko po, Ama, ngayong umagang ito, na kayo nga pong patuloy na maglinis na aming mga puso, upang sa amin po maririnig, hindi lamang po namin ito malinaw na mapakinggan, pero higit sa lahat magkaroon po nawa kami ng desire to apply and to live it out, Lord, sa amin po pang araw-araw na buhay. Sapagkat sa buhay po namin, Panginoon, it's not about the lifestyle we live in this earth, Panginoon Diyos, kundi kami ay nabubuhay para lamang po sa inyo. Tulungan niyo po kami na ang buhay na ito, na ipinahiram po ninyo, ay patuloy po magbigay lamang ng kapurihan para sa iyo. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyong papuring pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari na po tayong maupo. The title of the message this morning is Faith Marker. Faith Marker, when we tend to forget the faith. When we tend to forget the faith. Now, kasama po ito sa series po na tinatawag po nating The Armor of God. So last time, pinag-aralan na po natin ang helmet of salvation, which is polishing your helmet, meaning sa bawat paglakad po natin sa pananampalataya, huwag po natin kalilimutan kung sino po tayo. Tayo po ay ligtas na sa Panginoon at kinakailangan mamuhay po tayo na may kaayusan, may kabanalan sa Panginoon. The second message po, although magkakaiba po yan, ay yung tinatawag po nating the belt of truth. Okay, so taking from the word, the loins girt, ika nga. So, the title which is, ano sabi natin doon? Do not let the truth fall. Amen? So, kinakailangan, nagpapatuwid tayo sa Panginoon. Now, this morning, we're going to talk about the shield of faith. Yan. So, the shield of faith. Now, I want you to look at first muna in Ephesians chapter 6. Okay? Ephesians chapter 6. Tingnan po natin. Especially in verse
16. Okay? Sabi dyan, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Now, again, bakit po natin ito tinitingnan bilang pong isang mananampalataya? You have to remember that Christian life is about the battle we have. Amen? Meron ho tayong pakikibaka at kinakailangan po tayong manalo sapagkat binigyan po tayo ng armor of God for us so that we can win this battle, especially in this life. Kasi nga, the moment that we accepted the salvation that is in Christ, wala nang ginawa ang kaaway, kundi pabagsakin niya ang mananampalataya. Meaning to say, oo, Kristiyano ka, ligtas ka, pero gagawin niya lahat para maging miserable ang buhay Kristiyano. Nagigets po ba? And that is not the plan of God sa buhay ng mananampalataya. Tama po ba? Ang sabi po in John chapter 10, verse 10, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang sabi doon. So meaning, hindi tayo magkakaroon ng kasaganaan ng buhay kapag hindi po tayo nagre-rely sa Panginoon at kasama sa pagre-rely natin sa Panginoon, syempre, ay yung paggamit natin ng tinatawag po nating armor of God. So now this morning, we're going to look at, in Mark chapter 4, verse 35 to 40. So what is the topic? How to activate faith in times of difficult situation. Okay? So iba po yung title. Okay? Iba rin po yung ating topic. So pag sinabi kong magkaiba, hindi sila in alignment, pero isang focus lang po sila. Anong ibig sabihin ito? Alalahanin natin ang pananampalataya sa ating paglakad. Kasi nga, again, if we go back in Ephesians chapter 6, verse 18, sabi doon, above all, sabi dyan, taking the shield of faith, ang sabi dyan. Amen po ba? Now, among the armors, tanging dalawa lang sa armor of God ang hindi parte ng katawan, which is the shield and the sword. Tama? Ang parte natin kasi, yung pinoprotektahan ng katawan, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, tapos yung sa paa. Okay? So, kung meron man tayo na hiwalay sa ating katawan, sinasabi dyan, yung illustration ni Apostle Paul is the shield of faith. Now, bakit po ito sinasabi mga kapatid? Madalas sa ating pong paglakad, nakakalimutan po natin ang pananampalataya. Or in short, nakakalimutan po natin ang lumakad ng may pananampalataya sa Panginoon. Faith is an important word for every believer. In fact, yun nga po yung na-identify tayo tama? Tayo po ay mananampalataya. So therefore, ang mananampalataya ay lumalakad o nabubuhay sa pananampalataya. Hindi mo dapat kalimutan yan. Because when we walk in faith, that's the only way for us to give glory to God. When we walk in faith, that's the only way to make God happy. Amen? Hebrews chapter 10, verse 6, ano sabi doon? For without faith, it is impossible to please Him. Nakakatuwa, no? Ang buhay mananampalataya is not to please yourself. It's not about you. So, Hebrews chapter 10, verse 6, ano sabi doon? It is by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapasaya natin ang Panginoon. Ngayon, kung yun ang goal ng isang mananampalataya, gagawin ng lahat ng kaaway para makalimutan mo yung shield of faith. Sa ganon, bobombahin ka niya ng maraming kasinungalingan, bobombahin ka niya ng maraming anxieties, so that hindi ka magiging protected, mga kapatid, mga minamahal. Because as a Christian, again, we need to walk in faith sa pananampalataya. Amen? Now, ngayong umaga pong ito, nais kong tignan ang isang storya. Okay? Ayan, Hebrews 11:6. So makikita po natin yung storya in Mark chapter 4, verse 35 to 40. Alam ko, familiar na po kayo sapagkat maraming beses na po natin itong napag-aralan. Tama? Ito po yung storya na kung saan si Jesus, pinalaya niya ang isang tao na inaalihanan o sinasapian ng legion. Okay? Yung isang demonyo lang, matindi na Legion pa kaya. By the way, ilan ho ang legion? A legion composed of 3,000 to 6,000 soldiers.
So nung sinabi nitong taong ito na siya ay legion, minimum of 3,000 demons ang nasa kanya. Di ba? Kaya hindi nakapagtataka, ang buhay ng taong ito, napaka-miserable. Amen po ba? Amen? He is so destitute. Wala siya kahit na ano. Wala nga siyang damit eh. Ang tanging nakadamit sa kanya ay ano? Chains and fetters. Kaya pag malayo ka sa Panginoon, you're destitute. Amen? Nakikinig po ba kayo? Kapag ikaw ay mananampalataya at malayo ka sa Panginoon, take note ha, as if ang isang taong wala sa Diyos at malayo sa Diyos, parang isa lang ang buhay. Nagigets po ba? Maintindihan pa natin kung malayo ka sa Diyos eh, pero yun ay miserable yung buhay. Ay, kapag wala ka sa Diyos, kapag hindi mo kilala ang Diyos. Pero malayo ka sa Panginoon, ikaw ay mananampalataya, mga kapatid, you are destitute. Pag sinabing destitute, salat sa buhay. Wala ka kahit ano. When you are a believer in Christ and you feel that kind of feeling, mga kapatid, mga minamahal, bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. It doesn't matter kung meron kang kayamanan. Mga kapatid, hindi kasi ang kayamanan sa mundong ibabaw ang pwede makapagpuno sa isang tao. Nagigets po ba? Amen? Panandalian, oo. Okay? But the whole totality of that person is empty kasi wala yung reason, wala yung purpose kung bakit siya nabuhay. Mga kapatid, it is important for every believer na matuto po tayo lumakad sa katotohanan. Kasi kahit mananampalataya ka, ang daling madaya ng sanlibutan. Na sasabihin ng sanlibutan, kailangan mo ng kayamanan para sumaya. Pero ang salita ng Diyos, ang sinasabi po sa atin, that if you have God, you are complete. Matthew chapter 6 verse 33. Ang linaw na sinabi dun eh. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all, ang sabi doon, all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, kaya lang nadadagdag, kumpleto ka na. So, pag malayo ka sa Panginoon, you're destitute. Ano pa? Kapag malayo ka sa Panginoon, you are distressed. Okay? Distress. Ano ibig sabihin ng distress? Ibig sabihin, puno-puno ka ng alalahanin. Diba? Hindi lamang sa kalalagayan na meron ka, kundi yung personal mong damdamin. Kasi itong taong ito, if you're going to look at his life, tingnan natin ha, verse 20. Hanap lang ako sa lamin. Yun. Tingnan po natin. Now, in verse Mark chapter 4. Okay. Mark chapter 5. Okay. Tingnan po natin dyan ha. Tingnan po natin yung kalalagayan niya. Verse 4. That he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Notice that. So, ibig sabihin mga kapatid, ang isang mananampalataya na malayo sa Diyos, ano po nangyayari? Siya po ay nakakaranas ng kabigatan. Amen? Hindi lamang yan. Nakakaranas din po siya ng tinatawag po nating loneliness. Okay? So meron po siyang siya po ay destitute. Okay? Siya rin po ay distress. Nakakalungkot pong isipin mga kapatid. Marami sa mga mananampalataya, even though kilala nila ang Panginoon, nakakaranas pa rin po nito. Na dapat, hindi na dapat eh. Tama ba? Dapat na hindi dapat. Ibig sabihin, yung kalalagayan mo bilang isang mananampalataya, nagtitiwala ka lang sa Panginoon. By the way, that story, okay, sa chapter 5, is a story showing the power of Jesus. Kasi sunod-sunod po ito eh. Ito tinitingnan po natin, in chapter 4, pinapakita ni Jesus yung kanyang kapangyarihan over nature. Okay? Pinatigil niya yung wind and the waves. Chapter 5, pinapakita yung kapangyarihan niya over the demon possession. Doon naman sa chapter 6, doon naman sa verse 21 pababa, it talks about the power over death and sickness. Okay? Kasi si Jairus, yung anak niya, nagkaroon ng karamdaman. Tama? Hanggang to the point na namatay siya. Tapos, doon sa story niya, may nakasingit.
Ano yung storyang yon? Yung babae na dinudugo for 12 years. Remember that? So in short, itong series of stories na ito, nagpapakita kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen po ba? So God has the power over nature. God has the power over demon possession. God has the power over death and sickness. So in short, makapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? So kung ang Diyos po natin ay makapangyarihan, wala tayong dapat gawin kundi sumampalataya sa Kanya. Now, let's dive into the story of Mark chapter 4. Tingnan nga po natin. Sabi ng Panginoon in verse 35, "And in the same day, when the even was come, He saith unto them, Let us pass over unto the other side." So ano to? So sinabihan ng Panginoon yung mga alagad, ito yung gagawin po natin. Yun ang kasarapan sa Panginoon eh. Kapag kilala mo siya at kilala mo kanyang salita, alam mo kung paano ka lalakad. Alam mo kung paano ka mag-iisip. Alam mo kung paano mo isasabuhay ang iyong buhay sa loob ng pamilya, di ba? Sa iyong trabaho, and yes, even sa iyong paglilingkod. Bakit? Kilala mo ang Panginoon eh. So, if a person is far away from God, kapag malayo siya sa Panginoon, paano niya maririnig ang tinig ng Panginoon kung malayo siya? Diba? Paano niya maiintindihan ang salita ng Panginoon kung napakalayo niya sa Panginoon? Mga kapatid, the tendency ng isang tao malayo dun sa kausap, ang labo ng usapan. But always remember, hindi naman kasi ang Diyos ang lumalayo eh. Amen? Ang lumalayo, ang tao. Kung bakit ka lumalayo, napakaraming dahilan. At hindi ko pwedeng sabihin, sapagkat kayo lamang po ang nakakaalam nun. Sapagkat kung sasabihin po natin kung sino yung Diyos, ang Diyos kasi constant siya eh. Diba? Hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, ganun pa rin ang Diyos. The same promise that He has given us, mula nung nakakilala tayo, up to now, ganun pa rin yung pangako niya. Kaya nga, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay hindi nawawala sapagkat ito'y pinangako ng Diyos. Pinangako ng Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya. Mula pa nung likain ng salibutan, kilala na ng Diyos yung sa Kanya. Ngayon, kung sa Panginoon ka, dapat lumakad ka ng maayos. Diba? Lumakad tayo ng may kaayusan sapagkat God is given us the enablement for us to do God's will. Hindi mo kasi magagawa sa sarili mo yan eh. Kapag malayo ka sa Panginoon, you don't have the power to resist the devil. Tandaan niyo po yan. Hindi ka magkakaroon, kahit anong gusto pa, kahit anong willingness mo pa, hindi mo kakayanin. Ang tanging paraan para mapagtagumpayan ang kasalanan ay ang pagsampalataya sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng paraan, ng karunungan, ng oras para masunod po natin ang alin? Ang kanyang kalooban. Now, ngayong oras pong ito, tuloy po natin sabi po dito in verse 36, "And when they had sent away the multitudes, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships." Okay? So they went out. So naglakbay na po sila. Bakit? Utos ng Panginoon eh. Amen po ba? So kapag ikay mananampalataya kay Kristo, when God says go, don't say no. Sinabi niya yun eh. Pastor, wala akong ganito, wala akong ganito. Tandaan niyo po, hindi tayo ipadadala ng Diyos sa isang lakbayin na wala o hindi natin dala-dala ang probisyon na galing sa Diyos. Ang Diyos, matuwid po siya. Amen? Walang magulang, walang matinong magulang, let's be clear, walang matinong magulang na ipapadala niya ang kanyang anak sa school na walang dalang baon. Walang matinong general ang ipapadala niya ang kanyang squad, ang kanyang troops, na walang daladalang probisyon ng gamit panlaban sa gera. Tama po ba? Ganun din ang Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. In fact, kahit papuntahin ka niya na sa palagay mo wala, dahil sinabi ng Diyos, meron ka pa rin. Ano yon? Pangako ng Diyos. Amen? Sa kabila ng kawalan, hindi mo pwedeng sabihin, pastor, ganito lang ako. Pastor, mahirap lang ako. No. Makakayanan mo yan. Bakit? Meron kang Diyos.
Kung meron man ang sanlibutan ito ng mga bagay na pinagmamalaki nila, huwag mo sasabing wala ka. Sapagkat higit sa kanino pa man, mas higit na meron ka kaysa sa kanila. Sila wala silang Diyos, ikaw meron kang Diyos. So wala po tayong dapat gawin, kundi sumunod lamang kanino? Sa Panginoon. Now, lahat ng ito, itong storyang ito, it speaks about what? Faith. So kagaya ng sinasabi ko po kanina, we need to remember, okay, we need somehow to remind ourselves na dalhin natin lagi ang shield of faith. Sapagkat ang pananampalataya, ang siyang paraan para magtagumpay po tayo sa ating paglakad dito sa buhay. So kanina sabi ko, ang pananampalataya, makapagpapasaya sa Diyos. Ngayon, ang pananampalataya, ang paraan para magtagumpay po tayo. Okay? Dito sa ating pong buhay. Na pag sinabi ko po pagtatagumpay, hindi yung pagtatagumpay mo, kundi pagtatagumpay natin sa paglilingkod natin sa Diyos. So let us remove the focus from us, okay, sa atin, at dapat itutok natin kanino? Sa Diyos po lamang. Dahil hindi tayo pwedeng magtagumpay na ang lagi mong iniisip ay puro lang ikaw. Okay? Hindi pwede yon. Now, ano yung gusto natin makakuha po dito? How to activate faith in difficult situation. Or how to activate faith in difficult times. Number 1, kinakailangan po natin tandaan, okay, for us to win, we need how to activate when we recognize the faith originator. So that's number 1. When we recognize the faith originator. Tingnan nga po natin. So sabi po dito, ganito, in verse 36. Okay? Sabi dyan, and when they had sent away the multitudes, okay, they took him, sino to? Si Jesus, even as he was in the ship, and there are also with him other little ships. Tandaan nyo, lahat ng ito, nakaranas ng bagyo. Okay? Hindi lamang yung barko na sinasakyan ng mga alagad, kundi yung mga maliliit na barko o maliliit na bangka na kasama nila. Pero the only difference ng bangka na sinasakyan nila, kasama nila ang Panginoon. Although may bagyo, ang tandaan nyo kasama nila, sino? Ang Panginoon. Kaya hindi po dapat tayo mawalan ng pag-asa to the point na para bang nawawalan tayo ng disposisyon sa buhay. Amen? Pag sinabing disposisyon, yung nag-iiba ka ng ugali. Diba? Ibig sabihin na yung pag-uugali mo na dapat positibo, dapat maayos, dapat nasa tamang katinuan, pero dahil malayo ka sa Diyos, nag-iiba ka ng ugali, nagiging masama ang ugali mo. Naninira ka ng kapwa, nagchichismis ka ng ibang tao. Mga kapatid, let us learn, okay, to consider that a life of a believer, ang buhay ng isang mananampalataya, dapat nakapako lamang sa Panginoon. Mga kapatid, we need to recognize this. Kasi this is the actuality of life. Amen? Kapag napapansin nyo na nagkakaroon ng pagbabago ang pag-uugali mo bilang isang mananampalataya, dapat ka magtaka, kanino ka ba kasama? Ngayon, kung kasama mo ang Panginoon, di ba, hindi mo basta-basta papanalunin yung luma mong pagkatao. Ano ba yung lumang pagkatao? Yun nga, mayroong pagkasuplada, may pagkamadamot, may pagkamatamad, may pagkamatabil ang dila. Are you listening to me? Nakikinig po ba kayo? Sapagkat napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kasi for us to win, upang manalo tayo, ayan, we need to recognize the faith originator. Diba? Sa Panginoong Yesus ang pinagmumulan ang ating pananampalataya. Diba? Kaya nga po, when we lack faith, kapag nagkukulangan tayo ng pananampalataya, hindi natin nire-recognize sino ang Panginoon. Malayo ka sa Panginoon, hindi mo siya kinikilala at hindi mo siya kilala. Take note hindi ko sinasabing di ka ligtas, kundi ang sinasabi ko, sa sobrang layo mo na sa Panginoon, kapag mayroong sitwasyon, hindi mo na nakikita ang Panginoon. Alam niyo po ba na sa bawat sitwasyon ng ating buhay,
Nando doon ang Panginoon. Tanong, nakikita niyo ba siya? Sometimes if you lack faith, you will not and cannot see God in your situation. Tandaan niyo po yan. Sapagkat ang pananampalataya, nangangailangan po yan ng focus, na nangangailangan niya ng paningin. Nangangailangan niya na tinatawag natin pagkilala. Kaya nga sabi ko nga, kung titingnan niyo po yung verse 36, di ba? Ang linaw eh. Di ba? Sabi nila, ano yung meron sa bangka nila na wala yung iba? Sino? Panginoon. Tingnan sa verse 36. Ayan and when they had sent away the multitudes, they took Him. Kasama nila eh. Kasama nila. Pero bakit pagdating ng bagyo, parang alam mo yun, hindi nila kasama ang Panginoon. In fact, when they recognize Jesus, parang ang dating pa nga, Lord, pinapabayaan mo ba kami? Imagine mo yun. Ibig sabihin, hindi ganun kalalim yung pagkakakilala. Kanino? Sa Panginoon. Kasi kung makapangyarihan siya, di ba? So normally, magiging malumanay kung gusto man nilang kunin ng atensyon ng Panginoon, hindi yun natataranta sila. Again, it shows the lack of faith because these people did not recognize, sino? The faith originator. By the way, bakit nga kasi uli sila sa nasa ganyang sitwasyon? Dahil kay Jesus. So dahil ba nandoon sila sa gipit na sitwasyon, masama ang Panginoon? Hindi. Hindi siya masama. Hello? Halimbawa, dumaranas po kayo ng matindi-tinding problema sa buhay ninyo. Hinayaan nyo ng Panginoon na maranasan mo yon. Amen? Masama ba siya? Pero minsan, yung response natin, it says otherwise. Hindi ka makausap ng matino. Alam mo yun? Nakikinig po ba kayo? Ang sisi sa ibang tao, usually gano'n naman eh. Ang may problema ikaw, pero ang sisi mo sa ibang tao. Ang tawag doon, pagiging bulag. Hindi mo nakikita ang iyong pinananampalatayan, which is the Lord Jesus Christ. So you see, again, it is important for us to activate. Okay, ginamit ko lang yung word na activate kasi, it is a 21st century word in which sa mananampalataya, kinakailangan nating makita ito. Alright? So ano nga uli? When we recognize the faith originator. So napakalaga yan. Pangalawa, okay? How to activate faith in difficult times? Sa paano paraan? When we respond in faith, opportunity. That's number 2. When we respond in faith, opportunity. So ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ibig sabihin po nito? Ang pananampalataya ng isang mananampalataya, okay, ay naipapakita po natin when difficult situation, or sabihin na natin, when bad situation comes, it will reveal who you are in Christ. Kasi nga, kung ang mananampalataya, ang gagawin niya, magbigay ng kapurihan sa Diyos, at hindi yun nangyayari, ang ibig sabihin nun, nakatutok ang buhay mo sa sarili mo at hindi sa Diyos. Hindi ka sa Diyos nakatingin, mga kapatid. Oo, Kristiyano ka, pero ang buhay mo, hindi talaga nakafocus sa Kanya. That is why, when you respond in a difficult situation, when we respond in a faith opportunity, hindi natin nagiget, hindi natin nahihit yung tamang response po natin. Ulitin ko, yung sitwasyon po natin, it's either magiging positive or negative yung ating po response. Kailan mangyayari yun? Kapag kinilala mo yung faith originator. Amen? So, ibig sabihin, every believer in Christ, na lahat na nakakaranas ng anumang difficulty yan, tandaan nyo opportunity po yan. Pagkakataon po yan na papurihan ang Diyos. Now, listen to me. Kung bakit minsan paulit-ulit kayo sa problema ninyo,
Kasi paulit-ulit din naman ang response mo. Kung bakit paulit-ulit yan ay binibigay ng Panginoon, gusto niya magbago ka ng kaisipan. Kung bakit paulit-ulit minsan ang nangyayari sa iyo, mga kapatid, nais sa Panginoon that this time around, magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba yan? I love the quote from Albert Einstein. Okay? Ano yung isa sa mga quote niya? Sabi niya, stupidity is doing things over and over expecting different results. Hindi pwede na paulit-ulit yung gagawin mo, tapos ang inaasahan mo, alam mo yun, merong iba't ibang response or iba't iba yung outcome ng gagawin mo. Kung ano yung ginawa mo, magiging ganun pa rin yung outcome. Pag nagkaroon ka ng problema at hindi ka nagtiwala sa Panginoon, walang pagtatagumpay. Kapag malayo ka sa Diyos at patuloy ka napapalayo sa Diyos and you're expecting na pagpapalain ka ng Panginoon, ang sabi ni Albert Einstein, that is stupidity. The biblical word for that, kung pwede man natin bigyan, is foolishness. Kamangmangan. Again, kanina sabi po natin, if we lack faith, hindi natin nakikita ang Panginoon. Ngayon naman, if we lack faith, we lose the opportunity to give the glory to God. Kaya pala, nung binabagyo po sila, sabi kasi na 37, ganito, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. Imagine that. Okay? Ano nga yung sitwasyon nila? Kakatapos lang po nila dito na maglingkod. In fact, kung di ako nagkakamali, after po nila mag-feed ng 5,000 people. Amen? Oy, amen. Kaya sila nakakaranas po ng difficulty, hindi dahil sa hindi sila mabuting Christian. Baliktad nga eh. Sumunod sila kay Lord. Hello? So, ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Panginoon, or rather, yung difficult situation na nararanasan po natin, kahit na ano pa yan, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi dapat tayo magreklamo. Kundi, let us take that opportunity para mas lalo magtiwala sa Kanya. Bakit? Alam niya ang Kanyang ginagawa. Alam niya yung Kanyang ginagawa. Alright? So, the situation ay na, hinahampas na ng alon. Siyempre, pag may hangin, tapos nasa tubig yan, equals waves. So habang napupuno ng tubig yung bangka, napupuno din sila ng takot. Okay, that's the situation. So ngayon, imbis na tumutok sila sa Panginoon, mag-focus sila sa Panginoon, ano pong nangyayari? Nakafocus po sila saan? Sa waves. And that is point number 3, mga kapatid. Okay? When we refocus our faith outlook, that is number 3. When we refocus our faith outlook, kung bakit hindi sila nagtatagumpay sa buhay pananampalataya, again, sabi nga natin, nakalimutan nilang dalhin yung shield of faith. Nakalimutan nila yung pananampalataya. Bakit nila nakalimutan? Na dapat nakatutok sila sa Panginoon, nakatutok sila saan? Saan sila nakatutok? Sa alon. Nakatutok sila saan? Sa bagyo. Anong nangyayari kapag malayo ka sa Panginoon at nakakaranas ka ng difficult situation, nagiging pangit ang response. Kaya nga, anong sabi nila sa Panginoon? Tingnan natin, verse 39. Okay? And sabi dyan, and he was in the hinder part of the ship, si Jesus po ito, asleep in a pillow. And they awake him. Okay? Kasi nga, natataranta na sila. Again, napupuno ng tubig yung bangka, napupuno din sila ng takot. So habang napupuno sila ng takot, yung focus sila sa Panginoon, natatanggal. Okay? Or rather, na dapat ang focus sila sa Panginoon, that's the opportunity to have faith in God, na isipin nila, nga pala, yung ibang bangka wala na, tapos, tayo okay lang, kasi nga uli, kasama natin ang Panginoon. So kapag kasama natin ang Panginoon, sabi ng kanta, hindi na ako mangangamba. Tama? Hindi na ako mag-alala. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Yun dapat yung nasa isip nila. But sadly, it's a test of faith. So the very situation na nandito po sila ay ang pagsubok sa pananampalataya.
Minsan kasi pag nagkakaproblema kayo, or pag nagkakaproblema tayo, isip natin that's the end. Isip na natin wala nang paraan. Isip natin kinalimutan tayo ng Diyos. Ganon din yung nangyari dito. Tama? Kaya nga, kung mapapansin niyo po dyan, tingnan natin tuloy po natin, verse 38. And they awake him, ginising siya. Alright? And he say unto him, Master, carest thou not that we perish? Alam mo, ini-imagine ko ang Lord dito. Kasi nga, it's a test of faith. Siguro inisip, ano kayo gagawin ng mga to? Iniisip ko, in the back of my mind, natutulog siya doon sa likod, pangiti-ngiti siguro ang Panginoon. Ano kayo gagawin ng mga to? Magtitiwala kaya sa akin itong mga to? Siguro habang natatarantaan lahat, alam mo si Pedro, halos na, siguro para siyang sumisigaw na parang babae, ang nangyayari. Tapos si Thomas, di ba, nagdududa. Naku, mamamatay na tayo, makalunas na mo. And there's a lot of chaos. Na again, dapat hindi ganun eh. Kasi nga, mananampalataya sila. May Diyos sila. So sana maging paalala to sa atin. Amen? Sila nga, kasama na nga nila mismo si Jesus eh. Ikaw pa kaya? Tama ba? So the sad part is, diba, as if they have rebuked Jesus. Kasi sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam? Kita mo yung ang pangit ng response nila. Biro mo sasabihin mo kay Lord yun. Bakit? Kasi nga, in-interpret nila yung situation that they are, alam mo yan, kumbaga, hinahampas sila ng alon. Kumbaga, there's no way for us to live. Ganun yung sitwasyon nila eh. Siguro sabihin, Pastor, that is the current situation. Kahit sino naman siguro eh. Mga kapatid, baga man sabihin natin, okay, totoo. May nakakalimutan kayo isang elemento. Yung point number 1. Ano yun? They need to recognize the faith originator. Ano nga ulit tayo kay Kristo? Mananampalataya. Ano nga ulit ginagawa ng isang mananampalataya? Sumasampalataya sa Panginoon. How to win this war? We need to remember the shield of faith. We need to remember the shield of faith. Kasi dito mga kapatid, again, makikita nyo dyan kung ano po yung sitwasyon po nila. Alright? Every opportunity na nararanasan dito, or rather nararanasan natin, kung paano isang sitwasyon lang to eh. There are many situations na pinagdadaanan po tayo. Tama? Mga kasama natin sa buhay, di ba? Mga sitwasyon na, mga tao na minsan hindi natin gusto, o di naman kaya mga sitwasyon na talagang gigising sa ating pananampalataya, kamatayan, karamdaman, utang, kahirapan. Again, those situation is opportunity. Ngayon, kung hindi tayo nagre-respond ng tama, it's because we don't recognize the faith originator. I don't know exactly if there's a word for the word originator, pero dahil gusto ko maging alliterated lang siya, yun yung gusto nating sabihin doon, nakakalimutan natin yung focus, yung pinagmumulan ng ating pananampalataya. So kapag nakakalimutan natin yung focus ng ating pananampalataya, ang tendency natin mag-refocus ng outlook. Amen? So kapag nag-refocus ka ng outlook, mag-iiba ang response, mag-iiba ang pag-uugali mo. Na instead na dapat nananalo po tayo sa buhay na ito, nakasama natin ang Panginoon, anong nangyari? Nagiging talo na po tayo. You see, we miss the opportunity to see or to witness the glory of God. Kailan yon? Kapag nawawalan tayo ng pananampalataya. Na dapat sana, ang ginagawa nila, dahil kasama nila ang Panginoon, di ba? The least thing that they can do, na pwede po nilang gawin, ay lumapit sila sa Panginoon at hingin ang paggabay ng Panginoon. Nag-gets po ba? Hindi ko naman kasi sinasabi na hindi sila lalapit sa Panginoon. But notice how they come to Jesus. They rebuke Jesus. Sabi niya, wala ka bang pakialam, Lord? Hindi ho yun response ng tao may pananampalataya. A true person who knows his faith, yung kanyang pananampalataya, lalapit sa Diyos na may kapakumbabaan.
Lalapit siya sa Panginoon na may pagpapasalamat. Bakit? Kilala niya kung sino yung Diyos sa pinaglilingkuran niya. I remember those men of faith in the Old Testament times, how they stand, kung paano sila nanindigan sa pananampalataya. Na kahit mamatay sila on the spot, alam mo yan, maninindigan sila kung ano yung totoo. Remember si Shadrach, Meshach, and Abednego? How they defied the king, na sabi nila sa king, King, hindi kami magiging careful sa sasabihin namin. Pero tandaan mo to, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan na yan. Sapagkat alam namin na ililigtas kami na aming Diyos. Ngayon, kung hindi man kami ililigtas, hindi pa rin kami sasamba. Yun yung paninindigan. Yun yung paninindigan. Sana ganun din tayo, no? Hindi pa man maging maayos ang pamilya ko sa ngayon, patuloy ako mananampalataya sa Panginoon. At magiging matino ang aking kaisipan at hindi ako maninira na ibang tao, hindi ako, alam mo yan, hindi ako masisiraan ng loob sa aking pananampalataya sapagkat kilala ko kung sino yung aking tinanggap. Bakit ko pinapaulit-ulit to, mga kapatid, mga minamahal? Sapagkat normal lang sa isang tao na malayo sa Diyos na mag-respond negatively. Hindi mo na kinakailangan tumingin sa iba. Tingin ka lang sa sarili mo, malalaman at malalaman mo yan. Amen po ba? So ang palaala sa atin ng Panginoon, always remember the shield of faith. That's the only way for us to get protected, na maprotektahan po tayo sa daya ng kaaway. Paano natin gagawin yan? When we recognize the faith originator, when we respond in faith opportunity positively, and when we refocus our faith outlook. That's how we win in this life. Sapagkat, mga kapatid, again, God had provided for us the armor of God, specifically the shield of faith. Para ano? Para manalo po tayo sa laban na ito. Mga kapatid, natatalo na po ba kayo sa labang ito? It's about time. Pick up the shield of faith. Lagi nyo siya dapat dala-dala at dapat nyo siyang dalhin. Bagaman, alam mo yan, it takes a lot of effort to bring something. Pero kung yung bagay naman na yan, ay magdadala sa inyo sa protection at focus nyo sa Panginoon at pagkapanalo, worth it na dalhin nyo yan. Amen po ba? Huwag nawa maging pabigat ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang yan ay magdadala sa katagumpayan sa paglakad natin sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng kalakasan. Salamat Panginoon Diyos sa pagbibigay niyo po sa amin ng talino. Father, we pray that you continue to guide us and to bless us. Panginoon, marami pong bagay sa buhay po namin na kinakailangan po namin ayusin. And we pray, O God, you continue to bless us. Lord, tulungan niyo po kami na maisuko po namin sa iyo yung mga bagay na hindi po karapat-dapat sa iyong paningin at igasan ng ulo. Pagiging pasaway. Lahat po kami, Panginoon. Wala pong exempted. Lahat po kami, Panginoon. Hindi po nawa namin sabihin, bakit yung ibang kapatiran, nagkakasala din naman sila. Hindi po yun ang paraan para tumayo sa pananampalataya. Kundi ang pananampalataya namin ay tatayo sa pamamagitan ng pagkakakilala namin sa iyo. Hindi po yung kasalanan ng ibang tao. Hindi po yung kamalian, kakulangan ng ibang tao, kundi sa iyo lamang, Panginoon, nagmumula ang katatagan ng aming pananampalataya. Help us to Father in this life. Just like you have promised, kagaya ng pinangako mo, na ikaw ay naparito upang kami magkaroon ng buhay at ang buhay na ito ay malubos sa iyo lamang, Panginoon. Lord, hinihingi ko po na patuloy po kami bigyan ng kalakasan upang masunod po namin ang iyong kalooban. Kung meron po mga salita na nakasakit sa damdamin ng mga taong ito, Panginoon, ako po ay patuloy na humihingi sa inyo ng talino. Ang mga salitang ito ay hindi po galing sa akin, kundi ang mga salitang ito ay galing sa iyo. I don't have the purpose, Father God, to hurt the feelings ng mga taong ito. In fact, Lord,
marami rin po akong bagay na iniisip sa sarili ko pong buhay, sa sarili ko pong paglilingkod, sa sarili ko pong relasyon sa inyo. Pero dahil ito po yung katungkulan na ipinagkaloob niyo po sa inyo, buong tapang ko po yung pangaral ang banal na salita. At dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ang iyong Espiritu patuloy na mangusap sa amin. Lord, kung manatili man sila sa paglilingkod, salamat. Kung sila man ay lalayo, dalangin ko po, Ama, dalhin niyo po sila sa iglesia na maaaring makapagpatatag po sa kanila. Pero yung mga taong pinagkatiwala mo sa iglesyang ito, ay patuloy ko pong iingatan sapagkat ikaw ang aming chief shepherd, O God. And ako lamang po, Panginoon Diyos, ay yung tagapaglingkod. Kaya hiningi po, Ama, ang talino na nagmumula sa inyo, na minsan pa, Ama, na ang yung banal na Espiritu, ang siyang patuloy na magbago sa puso at isipan ng mga mananampalataya na nandito ngayon. Ito lang po aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Amen and Amen. Salamat po, palakpakan natin ating Panginoon.